nakaka-joyful. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Hindi nakakaawa yung mga delivery rider o yung mga rider na ibig sabihin yan yung last resort nila na nagmamakaawa sila na kung meron pa nga nakalagay, pera na lang kunin nyo, motor na lang kunin nyo, wag lang yung buhay ko. Ayaw natin na nagte-trending. No? Nagte-trending kung hindi, ayaw natin may nadidisgrasya. Pero dahil nga to trending, ito ay magkakos ng shame, ng pagkahiya doon sa kumpanya. Bakit mo dinidecline? Ikaw, complain kita. Pag kinomplain ka, 2 araw na suspension yung pinakamaikli nun. So meaning 2 araw na walang kakainin yung pamilya mo, yun yung ibig sabihin nun. At walang verification yun. Marami tayong issue, totoo. Pero ito ay blanket to eh. Ang daming provision nito na magbibigay sa amin ng mas maayos na sistema ng hanap buhay. So yung ILO Convention na ito. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and viral show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH, match up on entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
delivery rider o yung mga rider na ibig sabihin yan yung last resort nila na nagmamakaawa sila na meron pa nga nakalagay, pera na lang kunin nyo, motor na lang kunin nyo, wag lang yung buhay ko. Ayaw natin na nagte-trending. No? Actually, nagte-trending kung hindi, ayaw natin may nadidisgrasya. Pero dahil nga to trending, ito ay magkakos ng shame ng pagkahiya doon sa kumpanya. Bakit mo dinidecline? Ikaw, complain kita. Pag kinomplain ka, 2 araw na suspension yung pinakamaikli nun. So meaning 2 araw na walang kakainin yung pamilya mo, yun yung ibig sabihin nun. At walang verification yun. Marami tayong issue, totoo. Pero ito ay blanket to eh. Ang daming provision na ito na magbibigay sa amin ng mas maayos na sistema ng hanap buhay. So yung ILO Convention na ito. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. MBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Sa dami ng mga manloloko ngayon, dapat may pangdepensa ka, may pambawi ka. Dapat may alam ka sa batas. Lahat ng pag-uusapan dito, napapanahon. Batas nga eh. DZRH. Usapang legal. At para mas malinaw ang usapan, kasama mo si Attorney Cam, Attorney Cheryl Adami Molina sa DZRH Radio, TV at online. O, hindi pwedeng dahilan ang wala kang alam sa batas tapos absuelto ka na. Maganda pa ding may alam ka sa mga law of the Philippines, no? Usapang legal. Usapang legal. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa DZRH Usapang Legal. Kasama niyo na po yours truly. Ako po si Attorney Cam. Kamusta po kayo? It's Friday today. It's holiday. Yung mga pumasok, merong holiday pay. Sa mga hindi naman, sometimes yung iba, mas pinipili na makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. Tapos magli-leave, ayan. Tapos syempre importante sa ngayon po sa mga bagong empleyado, gustong-gusto nila yung health break at saka yung what do you call that yung sa kailangan nila ng healthy minds, free from stress. So kailangan nilang mag-leave. Pero ang pag-uusapan po natin ngayon, yung mga umaalis na empleyado sa mga employer nila at nagtatanong about sa separation pay. Kasi lagi nating na pag-uusapan kapag aalis ka, no, it's either mag-resign ka o kaya terminated ka.
So, kailan ka ba po pwedeng magkaroon ng separation pay? So, yung mga empleyado na halimbawa gustong umalis, laging tanongin, may separation pay ba ako? Magkano bang makukuha ko? At ilang buwan ng sahod ko ang makukuha ko for the separation pay? Kasi 'di ba ang separation pay computed na parang how many years of service, at least half, 'di ba? So yung mga iba, ilang kaya makukuha ko, no? Magkano kaya makukuha ko? Ganyan na. Nag-resign na o kaya naman terminated. So ang separation po again po ay dinefine po ng ating batas na ano po yan, makukuha na pera or amount, no, ng empleyado. Ayan. At that time na siya po ay masisevere o mahihiwalay doon sa kanyang employer, doon sa kanyang pinagtatrabahuhan, provided syempre, no, na itong separation pay ay naaayon doon sa binibigay ng batas kung kailan ito pwedeng makuha ng empleyado. It does not necessarily mean kapag nag-resign ka o kaya na-terminate ka, automatic meron kang separation pay. So, yan po lagi yung sinasabi natin sa ating mga empleyado. Baka sometimes kasi i-interchange nila yung separation pay sa final pay. So iba naman po 'yon. Ang final pay po kapag ikaw po ay nag-resign, so yan po yung makukuha mo sa employer mo, no? Final pay. So, yung final pay, next time, sasabihin natin, ano ba yung comprises ng final pay? O, sige, mamaya, itatakil din natin yan sideways. So, ito po yung halaga kung saan ibinibigay sa empleyado kapag siya po ay nahiwalay na sa kumpanyang pinapasukan niya. Para meron siyang, of course, gastusin, no, for the meantime na naghahanap po siya ng trabaho. So again po, ang separation pay ay binibigay kapag halimbawa po ang cost ng termination po ay authorized causes. Di ba aralan na natin, nasabi na natin noong pang mga dati nating episodes na kapag halimbawa ikaw po ay matatanggal sa trabaho, dalawa lang po yan. Ito yung tinatawag natin na just causes, pero may grounds po yan, and authorized causes, yung pinapayagan po, no? Minsan pa nga po, no, nakakalungkot, kapag halimbawa yung business po ng inyong amo ay hindi nag-succeed, tapos o kaya magsasara na po ang inyong kumpanya. So yan, no, yung mga authorized causes, pag-uusapan po natin yan. Okay, yung ngayon po napansin nyo sa mga mall, 'di ba? Meron ng mga before pagpapasok ka, 'di ba? Parking attendant na magbibigay sa iyo ng ticket, tapos paglabas mo babayaran mo rin, no? Karamihan po dito sa mall sa Manila. Of course, sa may mga probinsya, so meron pa rin pong nagbabayad, meron pa ring empleyado doon sa parking area ng mga mall, di ba? Pero sa Manila po, most likely, ang mga parking attendant or kaya yung mga parking staff, no, hindi na sila hinahire, no, or maaaring natanggal na sila, no, sa kanilang pwesto, na-relieve na kasi meron na pong mga tinatawag natin na installation of labor saving device. Ano po yung installation of labor saving device? Ito po yung, 'di ba, pagpasok nyo po sa mall, automatic aangat na yung ano, 'di ba? Aangat yung yung barrier, tapos makaka-capture na ang inyong plate number. Minsan nga yung mukha mo capture din kapag kukuha ka ng ticket. So wala na kayong makikita doon na magbibigay sa inyo na tao ng ticket, no? And then paglabas nyo, wala na rin pong cashier. So, saan ka na nagbabayad? So, meron na po silang mga kiosk, no? O kaya yung mga machine kung saan doon mo ipapakita yung iyong resibo
through QR code, no? Tapos babayaran mo, bibigay sa yung sukli, may ibibigay din sa yung parang resibo na nakapagbayad ka. And then afterwards, paglabas mo ngayon doon sa parking area, o di automatic aangat yun. So wala pong na-encounter, no, na personal parking staff o kaya parking aid doon sa mismong scenario na nabanggit natin. Ibig sabihin, nag-install ng labor saving devices para makamura, no, yung mga mall, kasi nga naman syempre pag machine, no, o wala yang 13-month pay, wala yang holiday pay, double pay, no, mga ganon. So machine, mas makakatipid sila doon. So, pag ganyan po, no, na nagkakaroon ng installation of labor saving device, tapos natatanggal po yung mga empleyado natin, binibigyan po yan ng separation pay. Yun yung mga authorized causes. Siyempre, meron din po tayong tinatawag na redundancy. Ano ba yung redundancy, no? Doon sa inyong opisina, pareho kayo ng posisyon. Tapos syempre, parang redundant ang inyong ginagawa, no? So, para maayos yung working force, so pag mga redundant po na mga position, ayan, sinisevere ang employment, so meron pong separation pay. So marami pang iba. Syempre, pag-usapan po natin, ayan, yung mga iba pang mga rason kung kailan ka pwedeng magkaroon ng separation pay. So, magandang idea, no, para malaman ng mga empleyado natin kailan. Ang general rule po, ito syempre, sabihin natin, ang general rule, pag resignation, termination, walang separation pay. Except lang po kapag halimbawa, meron kayong tinatawag na collective bargaining agreement with the employer at itong separation pay ay pwedeng ibigay the moment na kayo po ay mag-resign. So, exception yon kasi napag-usapan yon. Or, halimbawa, nagkaroon ng company policy na every time na may umaalis, binibigay ang separation pay. So, pwede naman po yan. Shoutout muna, magandang gabi po sa mga nanonood sa atin. Thank you so much po kina Francisco Antonio Ramirez Garcia, Marilyn Tizon, Jerry Sumagaysay, and Romel Livid, Mayabel, Nanay Connie ng Virac Catanduanes, Francisco Garcia, Lomi Makilian, Adrian Dale, John Enriquez. Shout out po kay Franzel, Chloe, dyan po nag-aaral ba sila sa may STI San Jose del Monte, and kay Florence Regalo na nanonood po sa Pila, Laguna. Babalik po tayo, ilan po munang mga paalala, dyan lamang po kayo at ipagpapatuloy po natin mamaya at itakel natin ano po yung pinagkaiba ng just causes, authorized causes, although didiscuss na tayo kung ano ba yung mga instances kung kailan ka po pwedeng makakuha ng separation pay kapag halimbawa ikaw ay natanggal sa pamamagitan or ang dahilan po ay because of the authorized causes. Kasama pa rin po ako po si Attorney Cam dito po sa DZRH. Hanapin niyo po pala ako sa TikTok account ATTYCAM. Para po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, oras po natin 4 na minuto bago sumapit ang alas 7 po ng gabi.
Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Kalafabton, amoy nakaka-joyful! Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Kalafabton, amoy nakaka-joyful! May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada. Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS.
Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal. Kasama pa rin po yours truly. Ako po si Attorney Cam. Bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan ngayon, may kinalaman pa rin po sa separation pay. Kung kailan po ba pwedeng makuha ng empleyado ang tinatawag natin na separation pay. Pero bago yan, tanggap muna tayo ng report mula kay RH23 Edwin Duque. Naku, ito yung nakakalungkot na balita na nabalitaan natin dahil ang Bulacan PNP po blanco pa sa motibo ng pagkamatay ng mag-iina dyan po sa may Bulacan. Ang buong detalye, RH23 Edwin Duque. Edwin? Tama, Atty. Dahil dyan ay nagsasagawa ng malalimang investigasyon ang Bulacan PNP para matukoy ang tunay na motibo ng pagkamatay ng isang nanay at dalawa nitong anak sa Florida, Bulacan, kamakailan. Ayon kay Police Provincial Director Police Colonel J. Baybayan, inaantay pa rin nila ang resulta ng investigasyon ng SOCO kung anong uri ng pagkamatay dito sa mag-ina. Kahapon ay natagpuan na duguan si Margie Rose del Darama, 31 years old, presidente naman Jel Carlos Street sa barangay Regine de los Flores sa Baliwag, Bulacan. Kasama ni Rose ang kanyang isang batang babae at isang lalaki ay edad 4 at 9 na duguan at wala na rin buhay sa loob ng Toyota Apache na may plakang NKG 3376 sa Narangay Talaksan sa Rafael, Bulacan. Ilang taga roon sa Bulacan ang nagsasabi kaapelyido at posibleng kaanak ng kilalang dating mga opisyal ng Bulacan. Itong biktima kung saan ay nakita ang isang black na baril sa harapan ng biktima. Kanina ay nagtungo sa crime scene si Region 3 Regional Director Jess Mendez para personal na obserbahan ang pangyayari habang nagkakaroon ng reenactment sa naturang lugar para matukoy kung saang direksyon galing ang bala na tumama sa tatlo. Maingat na magbibigay naman ang pahayag ang baby kaugnay pa rin dito sa tatlong biktima. RH23 Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Philippines. Grabe, napaka walang puso naman yung gumawa niyan. Ano po, no? Nadamay pati yung dalawang bata. Anyway, maraming salamat RH23 Edwin Duque. Ano bang nangyayari sa Pilipinas? Oo. Anyway, ayan, balikan po natin yung tinatawag natin na grounds, no? Para ikaw po ay matanggal sa trabaho. So, unang-una, ito yung just causes and authorized causes. Yung authorized causes po kasi, dun tayo nakakakuha ng separation pay. Ang just causes po, halimbawa, natanggal ka sa trabaho kapag ikaw po ay merong mga grounds, kunyari violation of company policy, serious misconduct, willful disobedience, ito yung laging hindi sumusunod sa legal na pag-uutos ng iyong employer, gross and habitual neglect of duty, lagi kang absent, awol, at o kaya hindi ka na talaga pumapasok, no? And of course, merong fraud or breach of trust, no? Yung ibinigay na katiwala sa iyo ay talagang nawala na, no? Commission of a crime or offense against the employer, of course, kasama na yung kanyang family or representative, and other similar causes. Ito po yung kapag halimbawa nagkakaroon na ng notice to explain, binibigyan ka na ng mga memo, at pagkatapos may hearing and then notice of decision. So again, kapag meron pong mga ganitong allegations sa'yo, kailangan dadaan pa rin po sa procedural due process, no? So kanina, pinag-usapan natin yung mga rason para makakuha ka ng separation pay. So nabanggit na natin yung installation of labor saving device, yung sample nga, no? Bigla na lang tinanggal ka sa trabaho because bumili sila ng mga equipment para mas mapabilis yung kanilang trabaho through, of course, technology, no? Next, yung redundancy, nabanggit na rin po natin. Pangatlo, retrenchment. Ito, medyo very familiar yung mga iba kapag na-retrench ka, ganyan, o kaya natanggal sa trabaho kasi to prevent any losses, nag-cost cut. So kapag ganun, binabayaran po yan ng separation pay. And of course, yung sinasabi ko kanina na closure
and cessation of business, no, para hindi na talaga siya malugi. Nag-file na ng closure, no, yung kumpanya, at yung mga empleyado ay babayaran na lang ng separation pay. And of course, yung tinatawag natin na disease or illness. Ano po ba ito? Kung halimbawa ikaw ay nagkaroon ng sakit at itong sakit na ito ay maaaring mahawa, no, yung ibang mga katrabaho mo, o kaya itong illness na to ay hindi rin siya magagamot, no, ng medyo mabilis at kailangan ng pangmatagalang gamutan, ayan, maaari ka pong makakuha ng separation pay kapag tinanggal ka sa trabaho. Pero bago ka i-declare, again, may due process po yan. So, kailangan may declaration from a public health doctor na yung illness na yun talaga ay medyo malala, tsaka maaaring makahawa, no, dun sa mga ibang empleyado. So, yan po, no. Ito po yung mga dahilan kung bakit makakuha ka ng separation pay. Next, meron pang mga ibang rason po para makakuha ka ng separation pay. Ano yung mga yan? Sa kaso po ng illegal dismissal, halimbawa, nabanggit natin kanina yung termination of just causes. Tapos, sinabi nila na ikaw ay negligent, no, dun sa trabaho, gross habitual neglect of duty, kasi hindi lang basta neglect of duty, gross habitual, gross malala, habitual paulit-ulit. So dapat yun ang dahilan para matanggal ka sa trabaho. So kung halimbawa natanggal ka, illegal dismissal, nag-file ka ng kaso, and then nanalo ka, no, ang tagal-tagal na ng kaso na yon, tapos sabi o sige, dahil nanalo ka sa kaso, immediately executory, may desisyon na bumalik ka na, no, sa iyong trabaho. Pero dahil nga strain na ang relationship, hindi na maganda ang relasyon mo sa kumpanya, sa mga katrabaho mo, sa boss mo, sa supervisor mo, mag-opt ka na lang, no, na bayaran ka ng separation pay kaysa bumalik ka sa trabaho. Kasi remember, kung babalik ka sa trabaho, dapat non-diminution of benefits. Kung anong nakukuha mo before, yun din ang dapat mo. I'm sure pagbalik mo, 'di ba? Meron ka ng kapalit doon, no? Meron na silang hinire na kapalit mo. Tapos magkakaroon pa ng eksena, 'di ba? Dahil pagbalik mo, syempre, mga marites dyan, so hindi ka magiging masaya. So, ang ibang mga empleyado, nag-o-opt sila to have the separation pay in lieu of reinstatement. Ang tawag kasi natin doon, kapag pinapabalik ka sa trabaho, reinstatement. So, kapag ayaw mo nang maibalik pa, no, bumalik doon, at meron ng pighati, sakit, dulot ng wala mo, kaya pag terminate nila sa'yo sa employment mo, mas better nga naman na, syempre, mas okay sa akin, separation pay instead of reinstatement, para hindi na masyadong ma-stress. Pero may mga iba po talaga na matatapang ang loob, malalakas ang kanilang paninindigan. So, talagang bumabalik sila doon. And pinapakita nila na wala talaga silang kasalanan, wala silang fault. And then, ipapakita nila na asset pa rin sila ng company. So, namimend naman yung broken relationship. Pero again, case-to-case basis. Iba-iba naman po tayo, lalo na nung mga naranasan ng mga empleyado natin dun sa mga former employees nila. Tsaka I'm sure naman, no, kapag halimbawa nag-file siya ng illegal dismissal, habang nag-aantay siya ng decision, no, from pwedeng sa NLRC, dun sa labor arbiter, o kaya naman umakyat na, no, sa mga korte, I'm sure naghanap na rin niya ng ibang trabaho. So, baka mas better yung opportunity sa nakuha niyang trabaho. So, okay lang na hindi na siya bumalik. Meron din pong mga reason, no, na kung saan ibinibigay po ang separation pay kahit wala po sa grounds ng authorized causes. So, may instance po ng Korte Suprema ay nagbigay po ng separation pay as a matter of a social justice where the employee is validly dismissed
for causes other than serious misconduct or those reflecting of his moral character, no? Kapag halimbawa itong tao na to napaka-loyal sa kumpanya, biruin mo ilang years na, tapos as a matter of social justice, di ba? Based on exceptional circumstance na patunayan na talagang may discretion naman to grant the separation pay based on compassionate justice. Di ba? Ang ganda naman, ang ganda ng wording, no? Compassionate justice, kino-consider po, of course, length of service, yung amount involved, at saka whether or not baka ito ay first offense niya. So, tinitignan din po ang performance ng employee. So, yung totality ng circumstance, no? At titignan yun nga, social justice, binibigyan po ng separation pay. Pero ang tagal kapag aabot ka pa ng Korte Suprema, di ba, no? Bago ka mabigyan ng separation pay. Pero kung halimbawa malaki-laki ang separation pay mo, ay, talagang ilaban natin yan. Okay? At syempre, again, general rule, pag nag-resign ka, or na-terminate ka, wala kang separation pay except kapag meron pong collective bargaining agreement na nagsasabi na either way, kahit ma-separate ka or ma-terminate ka, may separation pay po, pwede po yan. Or kung halimbawa naman po ay na validly dismiss ka, pero it turned out na illegal dismissal pala yon, and then may reinstatement, tas ay mag-option ng reinstatement, so meron ka ding separation pay. So yan po ang wisdom behind kailan ba makukuha ang separation pay. Magkano po ba ang separation pay? Again po, should be equivalent to either 1/2 month or 1 month pay for year of service, kung ano po yung mas mataas, no? Syempre, yung fraction ng halimbawa 6 months, pwede po siyang considered as 1 whole year. Mamaya po, magkakaroon po tayo ng ating kring-kring. Abangan nyo po yung kring-kring panalo promo natin. At pa-shoutout din po, pagbati po kina Melvin Letrodo, pinakamamahal niyang wife na si Manang Rosalinda Saling Planillo. Ayan, domo arigato, watching from Barangay Katipunan, Leyte. Aba, may zip code ka pa, ha? Shout out din po kay Floril Manda na nanonood sa atin, Adrian Dale Johnson, kay Aina Antonel, si Jericho Ferrer, magandang gabi sa iyo, Henry Dolohan. Babalik po tayo, ilan po muna ang mga paalala, dyan lamang po kayo. Nakakasama pa rin po, yours truly, ako po si Attorney Cam, dito po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, 15 minuto makalipas po ang alas 7 ng gabi. This time check is brought. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag Smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is Pride! All you need is Pride!
Pride! ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Doon ko natutunan mahalin yung sports ko. Dahil malaking tulong talaga sa akin. Dahil hindi po ako kaya paaralin ng magulang ko. Dahil sa sobrang hirap namin dahil magsasaka lang kami. Tapos bata pa ako, magsasaka na ako. Doon minahal ko siya. Sabi ko, mas madali pa itong gawin kaysa magsasaka. Ina-target mo ang Olympics. Yes po ma'am, sa 2020. Kung papalarin ma'am, wala namang masamang mangarap. Yan na lang ang gawin yung inspiration, ang kahirapan sa buhay. Dahil yan ang nagpapalakas sa akin. Hi, ako po si Arlan Arbuis, Philippine Marathon Runner. Inimbitahan ko po kayo na manood sa aking interview sa Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and variety show nakahanda. Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay nyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... Abangan this Saturday. Hi! Kami ang banda ni Cleggy! And you're watching Scene Zone! Kahit konti o madami, still bigay yung 100% na. Yung ngayon, medyo may cholesterol to. Ganun lang nga. Alam namin, nangaasar lang siya Hindi, may personal minsan. Ganon. Ako magiging flat control ng iyong luha. Years ko nang pero... Ay, 3 years pa lang dati. 3 years pa lang. Sorry. Niloloko mo lang sarili mo, hindi ka niya mahal. Hindi ka niya mahal. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Nakakaawa yung mga delivery rider o yung mga rider na ibig sabihin yan yung last resort nila na nagmamakaawa sila na kung meron pa nga nakalagay, pera na lang kunin nyo, motor na lang kunin nyo, wag lang yung buhay ko. Ayaw natin na nagte-trending. No? Nagte-trending kung hindi, ayaw natin may nadidisgrasya. Pero dahil nga to trending, ito ay magkakos ng shame ng pagkahiya doon sa kumpanya. Bakit mo dinidecline? Ikaw, complain kita. Pag kinomplain ka, 2 araw na suspension yung pinakamaikli nun. So meaning 2 araw na walang kakainin yung pamilya mo, yun yung ibig sabihin nun. At walang verification yun. Marami tayong issue, totoo. Pero ito ay blanket to eh. Ang daming provision nito na magbibigay sa amin ng mas maayos na sistema ng hanap buhay. So yung ILO Convention na ito. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang value show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Usapang Legal. DZRH Usapang Legal, kasama pa rin po yours truly. Ako po si Attorney Cam. Shoutout daw po sa nagmamahalan na si Manong Rodolfo Planilio and sino ba ito? Si Rosalinda Saling Planilio. Pinag-uusapan pa rin po natin yung may kinalaman po sa separation pay. May nagtanong po, ano po ba ang basis po ng computation ng separation pay? Kailangan po ba average yung sahod noong una na siyang pumasok o hanggang siya po ay umalis na? So ang basis po ng separation pay, hindi po yan ina-average. Kung ano po yung pinaka-latest salary rate mo, yun po ang katumbas ng computation ng iyong separation pay. Kaya nga iba, di ba, nagpapataas muna ng sahod. Ayan, para kapag halimbawa sila po ay nag-retire o kaya naman na-separate sa kanilang kumpanya, so ang basis po is yung latest salary rate mo. Okay? As I promise, eto na po para sa ating Kring Kring Panalo promo sa mga gusto pong sumali. Ayan ang Kring Kring Panalo promo at manalo po ng 500 pesos. Puntahan lamang po ang DZRH News Facebook page. Naka-pin post po kung paano po kayo sumali at ang gawin lang po ay sagutin yung online form or sagutan yung online form at ilagay po ang tamang cellphone number at baka kayo na po ang maswerteng matawagan sa ating Kring Kring promo. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Para sa ating Kring Kring Panalo promo, ayan, kausapin na po natin yung ating winner. Alamin natin ang pangalan tsaka taga saan po siya. Magandang gabi po. Good evening po. Ano pong pangalan nila? Ivy po. Ivy, taga saan si Ivy? Taga Bacoor, Cavite. Uy, kamusta na ang Bacoor? Ayun po, kanina po, mainit pa po siya. Saan ba yung lugar dyan sa may Bacoor? Sa ano po, sa Green Valley. Sa Green Valley. Tsaka dyan sa may St. Dominic, no? Parang minsan mabilis ang taas ng tubig. Tsaka dyan sa may tapat ng SM, no? Opo. Ayan. Opo. Anyway, at least ngayon medyo maganda-ganda na ang init ng araw. Ivy, paano mo ba nalaman itong ating Kring Kring Panalo promo? Sa Facebook po. Ilan taon na ba si Ivy? 33 po. 33. Ready ka na ba sa katanungan natin, Ivy?
Opo, reading ready na. Ready na. Ang tanong natin, ano ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas na nag-celebrate ng kanilang 87th anniversary at number 1 ulit sa survey? DZRH. Yes! Congratulations, Ivy. Meron ka bang gustong ipa-shout out? Isa shout out ko lang po yung pamilya po sa Quezon Province. Ayan. Bakit ka nahiwalay sa kanila? Ba't nandiyan ka sa Bacoor? Taga rito po yung napangasawa. Ayun. So, sumunod kay husband. Siyempre, no? Kailangan magkasama si husband at saka si wife. Anong pangalan ni husband? Theodore po. Tudor? Tama ba, Tudor? Or... Opo. Tudor. Ayan. Swerte naman ni Tudor kay Ivy. Congratulations, Ivy. At wag mo ibababa yung telepono dahil kakausapin ka ni Don Carlos para malaman mo kung paano mo makiklaim ang iyong prize. Once again, congratulations, Ivy Luceño from Bacoor, Cavite. Maraming salamat po. Diyan na po nagtatapos ang ating programa. Muli po nakasama niyo po ako po si Atty. Cam every Mondays, Wednesdays, and Fridays. Pero next week baka wala po ako dahil nandyan po ako sa may Vegan Ilocos Sur kasi meron pong of course workshop ang KBP, may seminar workshop po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ayan, kaya makakasama niyo muna ang ating mga magigiting na mga news desk dito po sa DZRH. Once again, muli po ako po si Atty. Cam. Hanapin niyo po sa TikTok account ATTYCAM. Muli po para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, 7:28 na po ng gabi. Ang DZRH number 1 na naman. Uy! Tumunog na ang gandingan. Ngayong 87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang